क्या ड्यूटी Breaking news mga kabayan, Amerika inilunsad ang ikasampung pagsalakay sa Iran. Iran niyanig ng kaliwat kanang pagsabog. Sinalakay ng puwersa ng Amerika ang mga lugar sa Iran tulad ng Sirik, Bandar Abbas, Qism Island, Shiraz at Isfahan. Humingi naman ng tulong ang Iran sa Oman, Qatar at Pakistan. Nakausapin ang Amerika para sa 10 araw na tigil putukan. President Trump ayaw makipagkita at makipag-usap sa Iran. Hindi bibigyan ng kahit anumang pagkakataon ng Amerika ang Iran na makapang-imbak na naman ng mga armas. 3 na ang nasawi sa mga tropang Amerikano, 1 sa Iraq at 2 sa Jordan. Ipinakita ng source ang US base sa Jordan matapos itong tamaan ng Iran ballistic missile. Iran magsasagawa daw ng ground invasion laban sa bansang Kuwait. Target daw ng Iran na sakupin ang base militar ng Amerika. Ang tanong, kaya ba ng Iran? Australia nagbigay ng mga bagong drones sa Pilipinas. Chinese ambassador sa Pilipinas, papalitan na. Sino munang Malacanang ang ambassador ng China sa Maynila? Iran, niyanig na walang tigil na pagsabog mula sa kaliwat kanang airstrike ng US Air Force, US Navy at US Army. Ito na ay kasampung gabi ng sunod-sunod na pagsalakay ng Amerika sa Iran. Iran humingi ng tulong sa Qatar, Oman at Pakistan. Nasabihin sa Amerika na magkaroon muna ng 10 araw na tigil putukan para muling buksan ang negosasyon ng dalawang bansa. Hindi pumayag si President Trump na makipag-usap at makipagkita sa Iran. Ito ang sinabi ng White House. Ayaw ni Pangulong Trump na bigyan ng pagkakataon na makipag-ipon muli ng lakas ang Iran. Itutuloy ng Amerika ang opensiba laban sa Iran hanggat sumang-ayon ito sa totoo at tunay na kasunduan. President Trump sawa na sa kasinungalingan ng mga kalaban sa utos ni Pangulong Trump. Sa ilalim ng Operation Epic Fury, ang US Central Command o CENTCOM ay 5 oras na binomba ng mga Amerikano ang Military Command Center, missile at drone launch site, maritime capability at air defense system sa 5 lokasyon sa Iran. Ang Sirik kung saan matatagpuan sa Strait of Hormuz, Port City, Bandar Abbas, Qism Island, Shiraz at Isfahan. Ramdam ng mga residente sa Iran ang kakaibang mga bombang inihulog ng Amerika sa mga kalapit na military target. शीशे से क्या ड्यूटी Hindi pinalagpas ng Amerika ang mga missile base ng Iran na nakatago sa ilalim ng kalupaan. Ito ang patuloy na counter-offensive ng Estados Unidos sa Iran matapos masawi ang 3 sundalo Amerikano, 2 sa bansang Jordan at 1 naman sa Iraq. Ipinakita naman ng source ang sirang tinamo ng Muwafaq Salty Air Base sa Jordan matapos itong tamaan ng Iran ballistic missile. Sa direktibang ibinigay ni President Trump kay Secretary of War Pete Hegseth na bawat sundalong Amerikanong masawi dahil sa opensiba ng Iran, tutumbasan ito ng Amerika ng triple. Being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have
nuclear weapons. Ayon naman sa mga balitang ipinapakalat ng Iran, naghahanda ang mga sundalo ng Iran upang magsagawa daw ng ground invasion sa Kuwait. Ang pakay ng Iran na makubkob at maagaw ang mga pangunahing US military base at installation kung saan naroroon ang maraming mga sundalong Amerikano na nakadeploy sa kasalukuyan. Plano ng Iran na huliin ang mga sundalong Amerikano bilang bargaining chip nila kay President Trump. Kapag ginawa ito ng Iran military, malaki ang posibilidad na mas malawak at tatagal pa ang digmaan sa gitnang silangan. Makikita sa video ang pag-mobilize ng mga T-72 main battle tank at armored personal carrier ng Iran military bago makarating mga sundalo ng Iran sa Kuwait sa pamamagitan ng transportasyon sa kalupaan. Dadaan muna ang mga ito sa bansang Iraq. Pwedeng pasabugin ng Israel at US fighter jets ang mga gamit pandigma ng Iran bago pa sila makapaglunsad ng pag-atake at makapasok sa teritoryo ng Kuwait. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Australia nagbigay ng mga cutting edge na mga drones sa Philippine Coast Guard. Ito ay nagkakahalaga ng 413 million peso. Ay, tumawid. On behalf of the Commonwealth, ladies and gentlemen, we would like You are, sir? Toto Lozano po. Sa Daily Tribune. Sa Ukraine naman, kinumpirma ni General John Raisin Kane na pinabagsak ng isang Ukraine F-16 Fighting Falcon ang isang Russian Air Force Su-35 Flanker E sa isang aerial combat. Wala pa rin kupas ang kakayahan at kahusayan ng F-16 Fighting Falcon pagdating sa totoong digmaan. So I want to highlight that the incredible work that the Ukraine industrial base is doing is they scale their own capabilities. It ranges from their surface-to-air capabilities to their air-to-air capabilities. I'll note that recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter. So I think their ability to scale their layered defense has come along a long way over the past couple years with the help and assistance of many. Chinese ambassador sa Pilipinas, papalitan na. Sino munang Malacanang ang ambassador ng China sa Maynila? Ito ay matapos ipalabas ang isang AI video na unggoy daw ang mga Pilipino. Ito ay inilabas ng Chinese Daily na isang state propaganda network ng Chinese Communist Party at ang karahasan ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Umani ng sari-saring pagbabatikos mula sa mga Pilipino ang pagiging agresibo ng China laban sa Pilipinas. Ngayon lang nating naranasan ng isang bisita ay nag-aastang matapang at walang galang sa karapatan natin sa West Philippine Sea, maging sa personal na saloobin ng mga Pilipino. Tudutanggi ang Chinese ambassador na walang kinalaman ang China, pero hindi tayo naniniwala dito dahil lahat sa China ay kontrolado ng kanilang gobyerno. Ang dating nagkukunwaring astig na Chinese ambassador ay mahinahon na kung magsalita ngayon sa mga reporter. It's just media's, action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. Cannot ask each media, each video, each article, each paper, to try to control. No. And also, I think we don't have any comment on that. That's the position. Actually, when we say we don't have comments, that's our position. Laban Pinas.